Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Halos 1,000 ka classroom sa mga tulunghaan sa Davao Region totally damaged human sa linog. Special Investigation Task Group Antatiko gimugna na sa otoridad alang sa pagsulbad sa pagpusil patay sa kanhi empleyado sa National Irrigation Administration Region 10. Kanhi pump boy, giunay og tulis ang gitrabahoang gasolinahan sa General Santos City. 100,000 pesos nga kwarta natangag sa sospek. Halos tibuok barangay hall sa San Isidro sa Manay, Davao Oriental mibigay tungod sa linog. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Hapit usa ka libo ka classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa Davao Region ang totally damaged. Human ang kusog nga linog sukad niadtong Biyernes sa buntag. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gisiguro gayud sa Department of Education nga magpanayon ang pagtuon sa mga estudyante karon nga ubay-ubay ka mga classroom sa Davao Region ang nangadanyos tungod sa linog. Pinaagi ang pagtuon karon sa mga estudyante sa modular o blended learning. Duha ka school buildings sa Jose Porras Elementary School sa Davao City ang lakip sa 11 ka mga eskwelahan sa syudad nga dunay buildings nga dili na luwas nga i-occupy. Base sa datos sa DepEd Division Office, human ang kusog ng mga linog sukad niadtong Biyernes sa buntag. Maayo na lang kay ang maong gitumbok nga school building sa maong eskwelahan hagbay ra nga giabandona kay nakatakda na di ay kining i-demolish tungod kay tukuran og bag-ong school buildings. Daghang classroom sa tibuok Davao Region ang nadanyos resulta sa linog. Sumala sa datos sa DepEd 11, anaa sa 3,806 classrooms sa rehiyon ang dunay minor damages, 787 ang dunay major damages, ug 918 ang totally damaged classrooms human sa linog. Gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon nga sugdan dayon ang repair sa classrooms nga dunay minor damages. May mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. So, tuloy-tuloy yan and mabilis natin papagawa yan kasi sabi nga ni Pangulo, we have to move fast to bring back normalcy dun sa situation. Kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH. Wala may face-to-face classes sa mga eskwelahan nga adunay danyos apan gisiguro sa DepEd nga magpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. For many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papapasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi ng mga study materials at pina-follow up sila ng mga guro nila. Blended learning ang ginapatuman karon sa Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Digo City, Samal Island, Mate City ug Panabo City Divisions. Ang DepEd Davao City Division ni patuman sa og modular ug blended learning sugod Miyerkules hangtod mahuman ang inspeksyon sa tanang school buildings. Balik sa normal na ang klase sa Davao del Norte ug Tagum City Divisions ug sa pipila ka mga eskwelahan sa Davao del Sur. We will never allow anyone to go back to face without the buildings being checked. So kung moingon mig okay na, boto sa bot, nanay pagtugot na gikan sa mga eksperto nato. Sara, dugang sa DepEd 11 nga mubalik lang ang face-to-face classes kung masiguro gayud nila nga luwas na ang mga classroom. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayron ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Giunay og hold up sa usa ka kanhi pump boy attendant ang gitrabahoan niining gasolinahan sa General Santos City. Kapin 100,000 pesos nga kita natangag sa suspect kinsa ginapangita na sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak.
Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nakaitom og t-shirt, nakakalo ug naghupot og pusil nga nagulat sa usa ka babaye nga dunay gikuha gikan sa usa ka drawer. Taod-taod, gitunol sa lalaki ang gidala sab niini nga backpack nga nakaabli na sa maong babaye. Wa madugay, gisudlan kini sa gikuha sa babaye gikan sa drawer. Sa investigasyon sa kapulisan, gihold up sa maong lalaki ang usa ka gasolinahan sa barangay Dadyangas North, General Santos City pasado alas 7 sa buntag adlawng Martes. Ang suspect, usa ka pump boy attendant nga baghuay lang natanggal sa maong gasolinahan. Dali kuno kini misibat human ang krimen. Kumpiyansa lang sila kayo kay nasa galingkod. Imbisita dito kay murag 1 day ago, 2 days ago ba to nga tanggal siya sa iyang trabaho isip gasoline employee dito boy ano. Kay naana po ni siya problema ba nga deficit, dispalko. So siyempre ang management dito gitanggal. Matod sa General Santos City Police, bisa natanggal na sa trabaho ang mong suspect, mibalik kuno kini sa mong gasolinahan ug naniid. Nakig-istoryahan ay pasab kini sa mong biktima nga team leader sa mong gasolinahan. Gumikan sa kumpiyansa, wala magtuo ang biktima nga holdapon kini gamit ang pusil sa security guard nga anaa sa moong opisina. Sumala sa kapulisan, suweto ang suspect sa moong gasolinahan. Nasa dito, nag-istorya-istorya. Pagkataon-taon, kamalay siguro siya nga wala pa mo kumuha ang armored nga mukuha sa kwarta. Kaya balo na po siya sa butangan sa kwarta, sa drawer, pati ang pusil sa security guard. So yung gikuhan dito, ikuha niya dito, forcefully, itiyon dito sa babae nga, ina niya declare hold up, ipasod ang maong kwarta sa maong backpack niya. So pagkataon, yung ina ng babae nga sulod niya, ayaw gawas ha. Siyempre ang babae, dugay naka-report sa atong PID. Gibana-bana ang moabot sa kapin 100,000 pesos nga kita sa maong gasolinahan ang natangag sa suspect. Nagpaigayon na og hot pursuit operation ng PNP batok sa suspect. Ato ginang gi-demand sir ang mga pamilya nga surrender na siya para ma-mitigate ang iyang gibuhat. Sa karon nagpaigayon og reshuffling sa mga empleyado ang tagdumala sa maong gas station. Hugot nga seguridad sab ang ilang gipatuman. Nakig-coordinate po mi sa police diri sa Jensan, nagkuan po mi nga doble pod seguridad diri sa mua o nagkuha po mi extra nga security guard. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gawas sa kalisod sa Mapuy-an, usasab ang problema sa tubig sa mga ginakaatubang sa mga nalinugan sa Manay, Davao Oriental. Gani, pipila kanila ang nagpabukal na og tubig gikan sa poso o sa sapa aron lang adunay mainom. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sa pagigo sa kusog nga linog sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes, nawala ang supply sa tubig sa lungsod. Gumikan, naguba ang water pipes, maong ang mga residente sa sapa na lang nagsalig sa ilang panginahanglan. Sukad nga nawad-an og supply sa tubig ang Manay, Davao Oriental dihang pag-igo sa kusog nga linog niadtong Biyernes. Dinhi na nagaanhi ang mga residente aron manglaba sama ni Nanay Mercedita o nagaligo sama ni Josie. Panawagan nila nga unta paspas nga mabalik no ang supply sa tubig dinhi sa Manay. Mga namin, panghugas namin, mga pinggan, panlaba, dito kami kumukuha. Sa ilog? Sa ilog. Alright. Gano'ng kahirap yun? Yung ganito pumupunta pa kayo dito bumabiyahe? Mahirap talaga kasi namasahe ka pa. Punta dito. Okay. Sa isang araw, 40, tapos wala pa kaming hanap buhay ngayon. Mahirap talaga kasi maraming damage, tapos walang tubig, yung kuryente, putol-putol. Gripo, wala na. Wala na? Wala lang sa Manay River. So dito kayo naliligo? Yes po. Yung maiinom? Palit. Mineral. Meron nang mabibili? Yung donasyon wala? Wala. Wala kaming natatanggap nun. Gipamutang na sab sa uban ang mga balde o uban pa nga masaluran og tubig gawas sa ilang panimalay. Alang sa mga magapud-apud, kini nga water tank gikan sa provincial government nga kaya mokarga og 4,000 liters na garasyon og tubig sa pipila ka barangay. Apan dunay pipila ka barangay nga wala pa mahatdan sama sa barangay Holy Cross labi na tubig mainom. Nagpaabot na lang daw sila sa mga donasyon nga mineral water. Kung mahutdan, ilahan na lang ginapabukalan ng tubig gikan sa poso o libakaha sa tubod. Wala po talaga kaming tubig dito. May po kami dito, puso, pero wala talagang mainom. Ang 2nd Logistics Support Group sa Philippine Army nag-install na og water purifying systems evacuation center sa Barangay Central Poblacion.
Samtang ang usapan ni ini ilahang ihatod sa Baganga. Pupunta lang po sila dito para kumuha ng tubig. Yung operator po natin ito, ma'am, which is provided po namin. Matod ni MDRRMO head Melanio Castro nga sa Central Poblacion ana sa 80% nga na-restore ang mga naguba nga water pipe. Kaya ang ubang barangay daw na ay mga kaugalingong water system sama sa water reservoir pero apektado gihapon kay wala-wala ang supply kay makasinati pa og water outage. Kuryente manggod daw ang gapaandar niini. Sa karon padayon ang pagapud-apud og tabang ug gipaningkamutan nga maapud-apud sa tanan labi na ang tubig mainom. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Pipila ka adlaw human ang kambal nga linog sa Manay, Davao Oriental nagpadayon ang pagbarog sa mga residente sa lungsod. Bisan sa kadaot dala sa linog anaa ang pagtinabangay. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Ground Zero sa linog sa Manay, Davao Oriental. John D. Sara sa ato ang padayon nga paglibot dinhi sa Manay, Davao Oriental, nakita gyud nato ang kadako sa danyos nga gibilin sa linog. Usa na diha ang totally damaged nga barangay hall sa San Isidro. Nagpabilin ang kadaot sama sa mga gubang infrastruktura nunod sa pagtayong niadtong Biyernes sa Manay, Davao Oriental. Gikabalakang madugangan pa tungod sa mga aftershocks. Buak ang mga samin ug nagkatag ang mga buak nga semento ni ining barangay hall sa San Isidro tungod sa linog. Ang likod nga bahin sa barangay hall mibigay na. Ning bulan lang sa Agosto gi-turn over ning nga barangay hall dinhi sa San Isidro. Human ang duha ka bulan dihang miigo ang kusog nga mga linog, mao na ni ang itsura. Dili na mapuslan. Problema namin, hindi namin ma-cater yung mga taong nangailangan ng yung mga credential po. Pero may naman, bumalik kami sa old namin na barangay hall. Pero pag mag-ulan yun, tulo talaga po. Parayon ang parawagan sa mga residente o pagkaon ug mainom nga tubig. Naabtan sa GMA News ang usa ka grupo nga nanghatag og relief items. For example, mga biscuits, mga and also may bigas at saka tubig. Masaya po kasi meron nagtulong po sa amin. Parayon sa bang rasyon sa tubig. Dinhi sa hilit nga barangay sa San Fermin, nakuha na karong adlaw ang mibabag nga dakong bato sa karsada nga mo'y nagpalisod sa relief operations. Samtang ang bagong municipal hall sa Manay nga wala pa nagamit, naguba sab. Dinhi sa gym sa munisipyo gipang-plastar sa LGU ang mga ipang-apod-apod nga hinabang. Still in the process pa yung assessment namin. Aabutan pa tayo nito ng mga 2 weeks. Ganun. Okay. Para talagang makabalik sa normal. Okay. However, yung mga totally wrecked at saka mga partially damaged still needs na talagang mag-stay muna sila temporarily sa mga family tents, modular tents, and some will be in the evacuation center. Sara nagbaha pod og mga donasyon dinhi sa Manay, gani sa akong likod mauning mga nakaandam na nga mga tubig ug uban pang mga relief items nga ihatag ngadto sa mga apektadong residente. Sumala sa mga taga Manay, Salamatay, Kamayo, Sangtabang. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gimugna na sa otoridad ang Special Investigation Task Group Antatico alang sa mas laom nga investigasyon sa pagpusil patay sa anhing empleyado sa NIA 10. 100,000 pesos nga ganti gitanyag sab alang sa makatabang sa maong kaso. Samtang persons of interest sa krimen, posibleng gun for hire killers, sumala sa PNP. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gimugna na sa nagkadayang law enforcement agencies sa Northern Mindanao ang Special Investigation Task Group kung SITG Antatico. Nanguna ni ang Cagayan de Oro City Police Office.
Regional Highway Patrol Unit 10, NBI 10, CIDG 10 ug RACO 10. Kini alang sa pagsulbad sa kaso sa pagpusil patay sa anhing researcher sa National Irrigation Administration Region 10 nga si Nero Kyle Antatico. Nahinaot kita nga pinagi ni atong SITG ang atong mga persons of interest, maka-build na gid kita og sakto nga datos or makakuha na pud collect gid kita og sakto nga ebidensya nga either makapagtudlo niini atong mga persons of interest or mahimo na to witnesses. Matod si kapulisan, doon na sila persons of interest sa mong krimen ug ilang ginalantaw nga posibleng mga professional nga gun for hire killers ang riding in tandem suspects nga mipatay sa biktima. Makita nato nga nakaplano gyud ang ilang paggihimo nga pagpatay busang atong backtracking nga gihimo dili lang nagsumikad sa adlaw kundi nahitabo ang pagkamatay kundi nag-backtrack pud kita sa adlaw gayud nga makita nato within sa anggulo sa biktima nga naa gyud tong susama nga mga tawo nga naa sa iyang palibot. Sa pagkamugna nining SITG Antatico, gilauman karon sa kapulisan nga mas mapadali ang pagsulbad sa maong kaso. Gani ang gante nga 100,000 pesos ilang gilauman nga makaagni sa mga individual nga andunay impormasyon sa maong krimen. Ang maong gante gikan kuno sa opisina sa NIA Central Office isip reward sa makatabang ug tudlo sa mastermind sa maong krimen. Kinamduman adtong Biyernes, Oktubre 3, giposil patay ang biktima sulod sa iyang kotse samtang gamaneho sa barangay Patag kung asa usa sa mga gituwang motibo sa pagpatay kaniya ang mga expose niini sa kakahitabong korupsyon matod pa sa mga proyekto sa NIA sa Lanao del Sur. Atong pong i-assure nga ang privacy ug ang protection sa ilang personal details sa kung kinsa man ang mo report maprotektahan po nato. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Patay usa ka 15 anyos nga lalaki nga igo lang unta magsugba og mais. Human gingong naigo og kilat sa ilang payag sa Pulumulok South, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang 15 anyos nga lalaking grade 10 student. Human maigo og kilat sa payag sa ilang umahan sa Purok Kalyong Barangay Landan, Pulumulok South, Cotabato pasado alas 2 sa hapon adlaw Martes. Matud sa iyaan sa biktima, maghaling na unta ang maong biktima aron magsugba og mais aron dunay makaon. Apan kalit mikilat ni adtong higayuna. So ang bata daw gusto niya magsugbag mais. Pagtindog daw niya, nasugapan niya ang kidlat, siya ang napuruhan jud. Atol sa itabo, nakaangkonsab og minor injury sa lawas ang amahan ug ang bayaw sa biktima nga anaa sa maong payag. Human giingong natapsingan sa maong kilat. Natamaan po siya sa chest niya. And other members po na kasama niya ay tumalsik po sir, pero hindi naman po sila nag-sustain ng any serious injury. Dugang sa kabanay, daot ang panahon ni adtong tungura nga dunay pag-ulan. Sumala sa pag-asa, severe thunderstorms ang nasinati sa maong lugar. Apan gikatingalahan sa kabanay nganong naigo og kilat ang maong biktima nga layo man daw kini sila sa punuan sa kahoy. Actually, ang kahoy layo kayo sa payag nila. Layo kayo. Sa halip na ito'y tumama din sa mga taller objects tulad ng antena or punong kahoy, doon na tumama sa bata. Kahit hindi man mismo direkta na tumama sa bata, pero yung charges sir, pag once ito'y nag-hit or nag-discharge diyan sa lupa, kahit malayo pa yung bata, yung butahe sir ay dadalo yan sa lupa hanggang makaabot ito ng 8 hanggang 20 metros. Nanawagan karon og ginabang ang pamilya sa biktima. Dili jud namo na ikaulaw nga. Kung kinsay mo makatabang mo dawat jud mi. Kay walang wala jud mi. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Task Force Basura gimugna sa Cagayan de Oro City aron tutukan ang problema sa basura sa syudad. Samtang pagpataas sa penalty sa magpasagad og labay sa basura ginatun-an sa konseho. Ani ang dugang detalye. Tungod sa nagpadayong problema sa basura sa Cagayan de Oro City, gipulong ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang bagong garbage collection contractor o City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro alang sa pagmugna sa Special Task Force Basura nga maoy mututok sa problema sa koleksyon o paglabay sa basura sa sanitary landfill. Kagahapong adlaw, gisugdan sa Special Task Force Basura ang massive deployment sa mga garbage truck sa mga nagunang kadalanan sa syudad. Mismong si Mayor Uy ang nangulo sa operasyon. Naobserbahan sa ato ang mayor
nga duha ra ka buok ang gahakot sa basura, walay labot sa driver. So kung apil ang driver, tulo kay bale. But tugod kagabiing adlaw, tulo na ka buok ang ato ang palero. Walay labot ang driver. So upat na ka personnel sa isa ka garbage truck. Gihulipan sab sa pwesto si Clenro Head Engineer Armin Cuenca. Mipuli kaniya ang iyang Assistant Department Head nga si Elvisa Mabilin. Gihatagan lamang sa mayor og duha ka semana ang Special Task Force Basura o Garbage Collection Contractor sa pagsulbad sa maong problema. Ginatun-an sab kuno sa City Legal Office ang kontrata sa Jumara Construct Corporation nga mao'y nagdumala sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan. Tungod buot niining ipahulong sa mayor. Tungod sa way klaro nga pagkadumala niini, wala pa'y pahayag ang maong kontraktor sa sanitary landfill. Samtang Cagayan de Oro City Council giduso nga amyendahan ang Ordinance number 13378-2018 o ang Integrated Waste Disposal of Cagayan de Oro City nunot sa nagpadayong problema sa basura sa syudad. Matod ni Konsehal Cabanlas nga ilang namatikdan nga wala kiningipon sa kasamtangan. Ilang namatikdan nga ubos ang silot sa mga makalapas sa maong ordinansa nga anaa lamang sa 500 pesos base sa ilang pagtuon. Dili na epektibo. I think this is very lenient. This is very negligible penalty for a violation, for a felony that affects the entire city of Cagayan de Oro. Gilauman nga mas mahimong disiplinado ang mga Cagayanon, ilabi pa nga dako na ang silot para sa mga magpataka og labay basura. Gawas sa Clenro, buot sa bilang tahasan ang kapulisan sa pagpanakop sa malapason. Tanaw ni mo karon sa mga rason kay mga penalties ang bisag asa labay sa basura nga marakpan. Limpyo kang ilang mga dakbayan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang usa ka 17 anyos nga lalaking rider human na disgrasya ang gimanehong motor tali delivery van sa Coastal Road sa Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, gilata sa motor nga gimaneho sa 17 anyos nga rider ang dalan gikan sa MacArthur Highway samtang gikan sa Talomo Coastal Road ang delivery van mag-alas 3 Miyerkules sa kadlawon. Pag-abot sa Coastal Road Park, nag-swerve matud pa pawala ang delivery van, hinungdan nga nagbangga ang duha ka mga sakyanan. Sa kakusog sa impact, nalabay sa road pavement ang motor ug nakahiagom og mga samad sa lawas ang rider nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustudiya na sa kapulisan ang van driver, samtang ginahulat pa ang desisyon sa kabanay sa namatayng rider kung magpasang-at og kaso. Ginakuhaan pa og pahayag ang van driver ug kabanay sa biktima. Usa ka pulis sa Davao City ang arestado tungod sa robbery, extortion ug giingong pagkupot og shabu. Nadakpan ang target nga usa ka pulis nga nadestino sa First City Mobile Force Company sa Davao City Police Office. Gilusad ang entrapment operation sa kilometer 10 sa Davao City Biyernes sa hapon. Nakuha gikan sa mga pulis ang usa ka sachet sa gingong shabu ug marked money. Gilusad ang operasyon human nakadawat ang report ang DCPO nga dunay pulis nga gingong inigdunay madakpang individual nga makuhaan og illegal nga droga, inay pasakaan kini og kaso pangayuan matud pa kini og kwarta. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug robbery extortion ang ipasaka batok sa mga pulis nga walay pahayag. Trending ang transformation sa new generation of Sangre sa ginaatangang Encantadia Chronicles Sangre matag gabi. Astig ang visual effects. Finally, nakita na ang iconic nga Sangre transformation. Nagdilaab ang transformation ni Flamara Faith da Silva. Samtang humahagupit ang kang Dea Angel Guardian. Naghagurusab ang kang Adamus Kelvin Miranda. Ug ilabihan ang pagtayog sa transformation ni Terra Bianca Umali. Ready na ang mga Sangre nga bakwiun ang mga kaharian sa Encantadia gikan sa pagsakop sa mga mini-ave. At ang ilang pagsulong sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Subay sa pagkadakop sa usa ka vlogger sa Zamboanga del Sur gumikan sa headshot nga post niini sa hulagway ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpahimangno ang National Bureau of Investigation Region 12 ngadto sa mga social media users sa rehiyon nga likayan ang susamang binuhatan aron dili mapaubos sa investigation. Ani report ni Efren Mamak. October 7 diyang gidakop sa NBI ang usa ka lalaki sa Pagadian City, Zamboanga del Sur gumikan sa headshot nga caption sa gipost niini nga hulagway ni President Bongbong Marcos kay matud pa usa ka hulga sa kinabuhi. Subay niini,
Nagpahimangno ang National Bureau of Investigation Region 12 ngadto sa mga social media users sa Socsargen Region nga likayan ang susamang binuhatan. Matod sa NBI, bisag joke lang nga komento alang sa mga top officials sa nasod. Usa kuno kini ka seryosong butang. One of our primary mandates is to conduct investigation against for those threats against the life of the President, the Vice President, and the Chief Justice. Postings similar to that, we don't take it as a joke, no? Even if it is just a joke, we always take it seriously. Dugang sa NBI, ang maong binuhatan dunay dakong kalahian sa cyber libel nga kaso. Sa cyber libel kasi kailangan may complainants, no? So unless party is aggrieved and comes forward to ask for investigative actions, we can, no? Pero yung threat against the life of the President and so on, even without the complainant, we can motu proprio conduct an investigation and inquiry into it. Hinuon sa karon wala pay na monitor ang NBI nga dunay mga social media users sa reyon nga nagabuhat og butang susama sa maong vlogger nga naaresto. Freedom of expression is guaranteed by our constitution under the Bill of Rights. Hindi naman yun unlimited, no? There is always a limitation to it. While you enjoy your rights, be sure that you just enjoy your rights without injuring the others at the same time. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Bilatag na og tent sa municipal grounds sa Tarragona, Davao Oriental alang sa mga pamilyang namakwit dihang naapektuhan sa magnitude 7.4 nga linog. Adi report ni John D. Esteban. Dinhi sa mga gilatag nga tent sa municipal grounds sa Tarragona, Davao Oriental, nagtinir ang pipila ka magbanay nga naapektuhan sa kusog nga linog. Usa kanila si Lay nga emosyonal nga misaysay sa kalisod sa ilang sitwasyon. Dili pa sila gusto mobalik sa ilahang balay tungod sa kahadlok nga maglinog na pod. Lisod jud, gamay lihok, dagan, may kasabot ma. Ano yung paginabuhian? Walay mga trabaho, kaya saan man. Nawagan lang na ako, unta na ay makatabang sa among adariya, sa ingon ani na sitwasyon namo. Nag-apod-apod usab og food packs ingon man tubig ang DSWD sa mga nalinugan. Hilok po manggihapon mi kay naglinog-linog po manggihapon. Pero dili gid kaayo. Pero kanang matulog ni dili kay katulog kung ayo kay pantay lagi. Sumala sa LGU ana sa 10,000 families ang naapektuhan tungod sa mga kusog nga linog. 2,000 ini ang nasa evacuation area. Nagdeklara na og state of calamity ang LGU. Kapin 3 million pesos nga quick response fund ang gamiton alang sa pinaspasay nga tabang. All of the programs and services are still ongoing as regular na ginagawa ng aming mga kawani sa munisipyo. Kaso lang po off-site kasi itong municipal building natin naka-code yellow while our regional evacuation center and provincial evacuation center as well as the municipal evacuation center is tagged already as red, no? Meaning inhabitable, hindi na siya pwedeng pasukan, hindi na pwedeng tirahan. Kaya ang nangyari, nasa open space po kami lahat ngayon. Doon na nasabdaw, nakaandam nga luna alang sa relocation site sa mga apektado. Meron tayo pong na-acquire, bago lang po, nasa about 16 hectares po yan. Ang strategy kasi ng local government is we focus on land banking. Kaya at any time kung may ibibigay po, any agencies relating to the erection, establishment, and construction of the houses, meron po kaming ma-i-offer. Kauman, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka pawikan nga na-rescue kaniadto nga dunay nakaon nga fish hook o taga sa tiyan. Ang malampusong nabuhian pagbalik sa dagat human ang pipila ka bulan nga rehabilitasyon ini sa Zamboanga City. Human nagpakita og normal feeding ug diving behavior. Malampusong gibuhian kining babae nga Olive Ridley sea turtle sa dagat sa Great Santa Cruz Island sa Zamboanga City ning bag-ulang. Matod sa DNR Region 9, ang maong pawikan unang napalgan sa mga residente ug opisyal sa barangay nga na-stranded samtang naglutaw na lang sa baybayon sa Barangay Talon-Talon kapin 4 ka bulan na ang milabay.
Gilayon kini gipaubos sa rehabilitation sa City Vet ug sa usa ka tunghaan sa syudad. Apan sa gipahigayong examination niini napalgan nga dunay fish hook o taga sa sulod sa lawas niini nga posibleng nakaon. Hinuon natanggal kini og gipatambalan hangtod nga mibalik ang kabaskog niini. Sugyot sa DNR Region 9 sa katawhan nga makighiusa alang sa proteksyon sa marine wildlife susama sa pawikan. Saktong pag-atiman sa mga kawayan, tukion sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa October 18. Ang kawayan dili lang makatabang sa kinaiyahan, pwede sab kining himuong panginabuhian. Kana ang subling hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na, Sabado, ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang saktong pag-atiman, pag-ani o pagproseso sa mga kawayan aron mahimong panginabuhian. Dunasay tour sa managlahing amenities ug features sa sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwedeng mutawag, mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Mga kapuso, 71 kaadlaw na lang, Pasko na. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.